Hello guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. So it's been a while bago ako nakapag-vlog ulit. 2 months and 12 days na ako dito sa Pinas. Particularly here in South Cotabato. So ang i-vlog ko today, since parang wala pa akong maisip na ibang i-content. So ang i-content ko muna yung farming. Okay? So yung sister ko may babuyan. Ano tawag dyan? Pigiri. Pigiri ng matatawag kasi 4 yung inahin niya. Yung mga aso ko parang ang kukulit oh. So, pigiri ng matatawag kasi 4 na yung kanyang inahin. So, itong content ko ay babuyang walang amoy. Kasi guys, yung babuyan niya hindi maamoy. Kasi ando na side yung babuyan niya oh. Parang doon na side. So malapit lang siya. Kasi itong lot ko is 600 square meters, another 600. Tapos yung sa kanya na. So pag dito ka sa area ko, hindi mo maaamoy yung babuyan niya. So dati na panahon guys, ang babuyan is mga ganitong kalayo, mabaho na, 'di ba? Mabaho na yung. Ayan pala yung bahay ko. Hindi pa tapos pero tinirahan na namin kasi yung bahay ko dun sa kabila, yung dati kong bahay, pinaparentahan ko na, may nagre-rent na dun. So yun, balik tayo sa aking topic. Dating yung mga panahon ng nanay ko na nagbababuyan, mga ganito kalayo, mabaho na yung baboy, 'di ba? Naaamoy mo na. Ngayon walang amoy yung kanilang babuyan sa ganito kalayo or ganito kalapit pala kasi malapit lang. So dadalhin ko kayo dun. Yung area ko guys, dito yung area ko. So pupunta tayo dun. Ayun lang oh, dun sa may dulo. So andito na kami sa farm pero tingnan nyo naman oh, may paupahan yung ate ko dyan, yung sister ko. 3, bali 2 dyan, tapos isa yan pala. So yun, yan ang babuyan ng sister ko, 'di ba? Napakalapit lang. Pero hindi, kahit andito na ako guys, hindi mo pa naaamoy yung amoy ng baboyan niya. So dito, merong pabo, ayun. Kapatid ko pa din. Kami ngayon ang nag-aalaga. Tapos hati kami ng itlog. Ayun silang 4 oh. Yan, 3 inahin, tapos 1 lalaki. Nauna pa yung mga aso ko sa akin. So, andito ang sister ko. Actually, ang bahay nila dun sa highway. Pero, ngayon since may anak yung baboy nila, dito sila natutulog. Ayan yung bahay nila guys oh. Bahay kubo. Pero dito lang sila natutulog pag may anak yung mga baboy nila. Ayan, busy siya sa kaka-cellphone. Hoy, gina-vlog ko ang babuyan mo. Sabi ko babuyan na walang amoy. Ayan yung mga baboy dun. Sayang tong dirimanay no, wala ko to na videoan tong mga dito nilalagay guys, yung mga biik nila na i-dispose na bago i-dispose. Dito na ako sa area. Ayan, ito na yung babuyan nila, may puso. So kahit dito guys, naamoy mo kunting baho lang. So i-share ko sa inyo mamaya kung bakit walang amoy yung babuyan nila. Pakita ko muna yung mga baboy sa loob. Ayan yung baboy, 4 na baboy. Ayan si kuya. Siya nag-aalaga. So dito guys, syempre maamoy mo na yung amoy. Kasi syempre andito na yung area. May maamoy ka na something amoy baboy. So tubig poso ang ginagamit para walang chlorine yung tubig. Yun, ang amoy ng baboy, doon na banda. Doon medyo maamoy siya pero hindi ganun ka sobrang amoy. So bakit walang amoy? May amoy naman pag doon ka nga may amoy. Pero pag dito na area oh, hindi mo naamoy. So malapit lang siya pero hindi na aamoy yung baboy nila.
Kasi ito yung ginagawa nila guys. Yung tae ng baboy, pinapala, tapos nilalagay sa sako. Tapos, pag yung medyo mainit yung panahon, binibilad nila tapos sinusunog kasama nung mga basura. So, pag nasunog siya, hindi na siya nangangamoy guys. So, yun. Tapos, yung nililinisan lang nila doon, yung ihi. Kasi, yun pala yung nakakabaho ng babuyan, yung maghalo yung tae tsaka yung ihi ng baboy. So, yung ginagawa nila, sineseparate yung tae ng baboy para yung ihi lang yung napupunta doon sa yung parang merong butas na doon pumupunta yung mga tubig. Kaya yun ang reason bakit hindi maamoy yung baboy nila. Okay, so baka ipapakita ko din sa inyo yung the next vlog ko. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga pinapakain nila, bakit nakakatipid sila ng malaki. Okay, share ko yung mga pagkain ng baboy nila. So malaki yung kita ng sister ko dyan sa baboyan niya. Tapos magaganda yung katawan ng mga baboy nila guys. Magaganda yung katawan, magaganda yung skin. So next time papasukin ko doon kasi kanina naglilinis si kuya ng area. So hindi lang ako pumasok. Pero next time ipapakita ko sa inyo yung loob mismo. Tapos yung mga, may isa kasing inahin doon na may mga biik pa siya. So last week lang ata na ubos yung na-dispose lahat yung 12 pieces niya na mga biik. So last week na-dispose yung mga biik nila, 12 pieces. Tapos before pala yun na ipanganak guys, meron siya isang inahin na nanganak ng yung kulang sa araw. So patay lahat. 13 yun. So, kasi nung time na yun, sobrang init dito guys. Sobrang init. Parang na-stress sa init ba yung inahin. So, hindi siya umabot dun sa due date niya. So, premature yung mga babies. Kaya, 13 lahat namatay. So, sayang, di ba? Pero, dito sa pangalawa nila na nanganak, yung pangalawa palang naipanganak na na-dispose last week, 12 naman yun. So, ang kita nila doon around 50,000 mahigit ata. Hindi ko lang alam ha. Mga 40. Kasi benta nila sa baboy is 4,000. So, 10 yun. So, mga 40. 40 mahigit kasi yung last niya na batch is 4,2 yung benta niya. Yung unang kinuha, 4,000. Tapos yung parang 4 or 5 na natira, 4,200 yung benta. So, mahigit 40,000 yung kita nila dun yung second na nanganak. So ngayon, merong pangatlo, yung andun nga sa loob na hindi ko naipakita sa inyo. 7 naman yung anak niya. 7. So, kumikita sila guys kasi hindi naman puro feeds yung pinapakain nila. So next time yun yung ipapakita ko kung paano, kung ano yung mga pinapakain nila, bakit sila nakakatipid. So, dun sabi nung bayaw ko, sa 40,000 na nakita niya dun sa baboy mahigit, mga kalahati nun ang gasto nila dun sa baboy. So, hindi siya ganun kalaki, diba? So, 3 months lang, nabuntis na yung baboy. After 40 days na nanganak, i-dispose. So, yun, ganun yung kitaan nila dyan. So, yun na guys, hanggang dito lang yung vlog ko. Yun, pinakita ko lang sa inyo bakit hindi nangangamoy yung baboy ng aking sister, okay? So, yun, pinapala nila yung dumi para ma-separate yung ihi. Ma-separate pala siya sa ihi. So, yung ihi nila, meron silang parang hinukay. So, dun pumapasok yung ihi. Yung tae, sinasako nila, pinapala, sinasako, tapos dinadry pala, tsaka sinusunog kasama yung mga basura. Tapos, yung tae, yun na yung pinang-ano niya dyan sa mga halaman niya. So, yun, thank you so much for watching my video today. So, next time, ipapakita ko yung mga manok namin. Ayan. So, nag-umpisa na kami magmanok. So, yun yung ipapakita ko sa inyo next time, okay? And then, magko-content din ako ng mga pagkain ng baboy na mas makakamura kayo. Okay, so thank you so much. See you again next time.